Isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat. At siyempre, hello din po sa Baguio. Alam ko po na yung mga nandito po sa ating bulwagan ngayon, marami dito yung halos araw-araw na namin nakakasama. Baka nagsasawa na rin po kayo sa aming pagmumukha. But if we do have here yung mga atong-katomians natin na halos araw-araw na nandito po sa PUC. Can I see hands? Ayan po, palakpakan po natin sila. Ayan po yung mga kuto-kuto dito sa PUC na bumubuhay sa ating operation. So salamat po sa inyong presensya at sana ay huwag po kayong magsawa na pumunta po dito, gamitin po natin ng maayos yung ating facility. So napakagandang facilities itong ibinigay sa atin na libre na magamit po ng Atomy Philippines at nawabigyan po natin ng justice. No? Anyway, I'm Renz Magsingit from Fairview Lagos Center, Sharon Rosmaster. Actually, my topic today is wala naman sigurong kakaiba sa mga narinig na po natin. So it's just a basic. And gusto ko lang po na balikan natin yung pinaka-pundasyon. Ano ba talaga yung pundasyon ng success in doing Atomy? So this is my, especially for those siguro yung mga bago, may I see their hands doon sa mga bago po? Mayroon po bang bago po dito? Yan, okay, salamat po. Ang Atomy po ay napakasimpleng gawin kung talagang gawin po natin yung tama. Hindi po siya mahirap. At palagay ko, doon sa mga bago, maganda pong maunawaan natin ng husto kung ano ba talaga. Paano natin ginagawa si Atomy. At importante yung foundation. Kahit ano pong tinatayo natin, organization man yan, building man yan, o kung ano pa man, kung matibay ang foundation, ibig sabihin, yung tatayo, kung ano man yung itatayo natin, ay matibay din. No? Pero kung mabuhay yung foundation or mahina po yung pundasyon, palagay ko madaling masira yung kahit ano man ang itatayo po natin. At related to our topic, gusto ko lang pong mag-reflect ng kaunti po tayo. Ano ba talaga ang meaning ng buhay? No? Ang bawat isa sa atin siguro, minsan nagtataka din tayo, ano ba ang meaning ng buhay? No? Bakit nga ba tayo nabubuhay? Is it about power? Is it about wealth? Is it about recognition? O yung comfort, no? Siguro, balanced life. So here in Atomy, this is what we are offering, or Atomy is offering to us, is for us to really discover the real meaning of life. Siguro, wala na tayo sa mundong ito, maaring meron pa rin tayong hinahanap, but definitely while we are with Atomy, kung talagang gawin po natin yung itong mga pundasyon po na ito na aking babanggitin, kahit pa paano naman po, makikita po natin ano nga ba ang meaning ng buhay. No? Kaya nung tinitignan ko yung Earth, planet Earth, hindi ko nga makita kung nasaan dyan ang Pilipinas, hindi ko masyadong ma-identify, no? And how much more kung hanapin natin kung nasaan ang PUC at kung saan tayo nakaupo sa ngayon. No, so ganun din talagang kamangha-mangha ang buhay at yun ang maganda kay Atomy. It's more than just a business. It is more than just a product. Yan po si Atomy, no? Kasi madidiscover natin ano ba talaga ang buhay. And I'd like you to raise your hand if your answer to this question is yes, no? Do you see yourself as a good man or do you strive to become one? Anybody? Na ang sagot mo po ay yes. Can you raise your hand? Ayun lang talaga. Ay, yung iba po kaya? Bad? Ito yung tanong kasi po, this is foundation number 1, be a good man. Sa Atomy po, kailangan natin, kung gusto natin maging successful sa Atomy, kailangan natin maging good. Maging mabuting tao, no? Bakit? Kasi nakalagay po sa atin, ito po yung sistema natin eh. Mayroon po tayong tinatawag na 3-generation code.
At kung tignan natin sa scripture, it says here, a good person leaves an inheritance for their children's children. Imagine yan, bago pa man makita natin itong 3-generation code sa Atomy, ay nakatala na sa scripture na kung ikaw ay isang mabuting tao, yung mga anak ng iyong mga anak ay makakapag-iwan ka ng magandang pamana, di ba? So anong ginagawa natin sa Atomy? Sa totoo lang, ay gumagawa tayo ng isang pamana. Ano yung gusto nating ipamana hanggang sa 3rd henerasyon? Siyempre, at least pamanaan muna natin yung sarili natin kasi tayo yung buhay sa ngayon. Pero after this, yung ating anak at anak ng ating mga anak ay magmamana pa rin, no? So magandang ano po ito, magandang kaisipan na dapat dito sa Atomy, ang isang pundasyon ay dapat maging mabuting tao po tayo, no? At tingnan niyo po ito. Kung natatandaan niyo noong 2023, yung pong isa sa mga Imperial Masters natin ay kinuha na ng Panginoon, no? Si Imperial Master Park Dongchul. Natatandaan po ba natin ito? Yung kwento nito? Dahil mayroon tayong inheritance dito po sa Atomy, nung siya ay kinuha ng Panginoon, yung kanyang pagka-Imperial Master dito sa Atomy, ipinasa kanino po? Sa kanyang anak. Imagine kung magkano kinikita nung kanyang anak sa ngayon. Siya si Imperial Master Bo-ok Park, no? So, kung titignan po natin, yung sinabi sa scripture kanina, na makakapag-iwan tayo ng isang pamana sa anak natin hanggang doon sa kanilang mga anak. Ito na po yung isang patunay na totoo si Atomy sa kanyang sistema, ano po? At hindi to scam na sasabihin, uy, magmamana yung apo mo pagka ikaw ay kikita ng malaki dito sa Atomy, may papamana mo hanggang doon sa apo mo. No, ito hindi na po, ito ay katotohanan dahil nangyari na po, no? At nawa makita din po natin yan na habang yung pong sarili natin ay pinapamanahan natin. Kasi ngayon, bukas kailangan pamanahan natin yung sarili natin ng maganda, di ba? At hanggang doon sa next month, next year, kung bubuhayin pa tayo ng Panginoon, yun ay pamana natin sa ating sarili. Hindi lang naman po sa ating mga anak at saka sa ating apo. And another question is, do you have a gold mine? Ay lalong-lalo siguro yung mga nasa Baguio, ano? Mga kapatid natin dyan sa Baguio. Marami po kayong minahan ng ginto dyan. Anyway, can I say raise of hand? Doon sa nagsabi na mayroon? Kaunti lang, ano? Yun yata umattend lang ng Wednesday eh. Kasi sila, alam na po nila to eh. Ayan po, may nagtaas ng kamay. Okay? Ito po, ang foundation number 2 natin is be a wise steward of your gold mine. Ang Panginoon po, ibinigyan po tayo ng mga bagay na i-manage. Yung sarili natin, yung health natin, pati damit natin. Kailangan natin i-manage po ito. Ano? At lalong-lalo na po, ito po, tignan niyo po ito. Ang definition po ng gold mine is literally, of course, isang lugar kung saan ka nagmimina ng ginto. At ang pangalawa, is something that provides you with a lot of money. So, Atomy, can Atomy provide you a lot of money? Parang mahina ang sagot. mukhang wala atang kumikita. So, mahina po ang sagot eh. Pero, ito po yung katotohanan at sana maintindihan po natin dito kung ano talaga si Atomy, no? Tingnan niyo po ito. Pag ikaw ay nagtututbrush, pag ikaw ay naglalaba, pag ikaw ay naliligo, ikaw ay nagpapaganda, ikaw ay nagkakape, lahat ng mga ito ay actually gold mines, no? So yung bahay natin, yung ating bahay actually ay punong-puno ng ginto. Punong-puno ng kayamanan. At kaso nga lang, ito yung masakit.
hanggang ngayon, marami pa rin hindi nakakaintindi sa katotohanan kasi ilang membro pa lang ang Atomy sa Pilipinas, nasa 600,000 mahigit lang atang active, no? Ang kung tignan po natin sa data, yung Philippine household spending ng 2025, ito po, ganito kalaki yung mga ginto o yung mga kayamanan na nasa ating mga tahanan. Tignan niyo po, sabi dito, noong 2025, projected na 4.7 trillion ang total spending. Yung household spending po ito. At sa health and wellness, 300 billion po ang napunta doon. 250 billion naman sa personal care and beauty. 131 billion naman sa home care. And then sa pagkain, 2.3 trillion. Siyempre, yun ang pinakamalaki. Imagine itong market na ito. Kung gaano kalaki. Wala pang billion na sales ang Atomy Philippines, di ba? Mayroon na bang 1 billion? I don't have any data. Pero kung titignan po natin dito, napakalaking market pala tayo. Tayo ito eh. Di ba tayo yung gumagastos? Sino kayang nakakita nito? Tingnan niyo po ito. Ang nakakita po ng pagkakakitaan ito, ang pinakamalaki is nandun sa mga wholesalers at saka retailer. Kung goods po ang pag-uusapan, yung flow po ng goods, nakalagay dito, mula doon sa manufacturer, papunta sa atin, mga consumers. No? Ginawa yung produkto, pagkas dinala ng mga wholesalers at retailers, nakarating po sa atin. Pero, saan nanggaling yung cash? Saan nanggaling yung cash na ginamit? Sa atin, di ba? Mula sa atin, dinaanan niya yung mga retailers, dinaanan niya yung wholesalers, hanggang nakarating sa manufacturers. Siyempre, may mga service providers pa doon. So, ibig sabihin, yung pera natin, yun ang pinaiikot. At sinong kumikita? Ang pinakamalaking part siguro is wholesalers at retailers, no? So, kung maintindihan po natin ito, sana ay before po tayo bumili ng mga bagay-bagay, isipin muna natin yung katotohanan ito. Bakit naman kaya hindi yung pamilya na lang natin yung maging retailer sa wholesaler? So, ang challenge po dito, sabi dito, hindi ba mas mainam kung gaya ng mga nakikinabang sa iba't ibang kalakaran sa distribution channels, ay magkakaroon din tayo ng bahagi sa profit o kay kita? Bakit? Dahil yung katotohanan din, sa totoo lang, pera naman po natin yung umiikot at nagagamit sa kalakaran ito, no? So, ano yung transformation dapat na nasa ating isipan? Yung burden, kumbaga sasabihin ganun, ala, wala na namang shampoo. Ala, wala na namang toothpaste. Iyon ay magiging blessing. Bakit? Kasi nga yung expense mo, kung bumili ka ng toothpaste o bumili ka ng shampoo, hindi mo na bibilhin doon sa dati mong binibilhan, kundi bilhin mo na sa Atomy. So yung gastos natin ay pwede silang pagkakitaan, no? No, ito yung dapat maunawaan nating lahat. At ang reminder po natin, pag ikaw ay naging isang genuine talaga na Atomian, it means also that you must become a wise steward of your gold mine. So asan yung mga gold mine natin? Nasa loob ng ating tahanan. At darating ang panahon, pati kotse, pati insurance, ay dadaan na po sa Atomy dahil Azamol, no? Ngayon wala pa sa atin. Pero darating ang panahon dito sa Pilipinas, kung ano man yung mga brand na gusto natin na makakapasa doon sa qualification po ni Atomy at papasok sa Azamol, pasok din po sa atin, no? So napaka-blessed po natin na ngayon pa lang, kahit sasabihin natin parang ang tagal-tagal naman yung Azamol na yan, no? Pero darating po ang panahon tawag dito, experience din po natin yung blessing po ng pagkakaroon po ng Azamol. And then, foundation number 3, be a faithful follower of the Atomy success system. Ito pa yung pangatlo at last na foundation na gusto ko pong talakayin sa araw na to, no? So, kung titignan natin yung nire-recite natin lagi, tayo ay nagsisimula sa pag-recite ng ating
company motto at nag-end ng pag-recite ng company motto dahil ito yung ipinapaalala sa atin. At para maging faithful follower po tayo nito, naghanda po ako ng isang acronym para madali nating matandaan. At ito ay, ang tawag ko po dito is My Bulsa Principle. No? Na-share ko ito nung nakarang Wednesday, last week po yata. At unahin natin yung B. No, ito po yung you have to buy Atomy products. So yung kanina, yung binabanggit ko po, yung binibili, yung kung saan natin binibili yung mga ginagamit natin sa loob ng ating bahay, ng ating tahanan, ay instead na doon ka bibili sa dati, doon na sa ating saan na tayo bibili? Kasi mayroon tayong platform, mayroon tayong website, no? So parang ganito siya. Ito yung dati mong shopping mall. Anong nangyayari sa pera mo? Lumalabas. So papunta dun sa sinong kumukuha ng pera mo? Kung retailer yan or wholesaler yan, depende sa'yo kung saan ka kumukuha talaga ng produkto. Yung iba sa atin siguro nag-wholesale. Yung may mga membership din tayo, di ba? Na gumagawa po nito. So ang nangyayari nun, wala tayong kalam-alam, nasasayang pala yung iba doon. Siyempre, kailangan nilang swelduhan yung mga tao, kailangan din kumita dahil ito ay negosyo. So, kung ang gawin natin ay sarili natin po, ang mangyayari ganyan, no? Mula doon sa mga binibili natin po na produkto sa ating shopping mall, dahil tayo po ay may-ari nito. Tayo na po ang may-ari. Doon sa dati, pag-ari ng iba, kaya yung profit hindi pumapasok sa atin, walang bumabalik sa atin. But this time, because this is already our own shopping mall, mayroon tayong kadahilanan na magkaroon din ng income from this operation, no? So, pasok na po tayo sa distribution channel. Ibig sabihin, kaya ang tawag sa atin ay Atomy Personal Platform Business Owner, or owner, no? So, yung APO na tinatawag po natin. At nawa ito ay malinaw na naiintindihan natin. At pagkatapos nun, yung U ay kailangan mong gamitin yung produkto. Kasi yung mga matagal bago nag-sink in yung Atomy sa kanila, matagal na silang binigyan ng toothpaste ni hindi nila nagamit ng 2 taon, 3 taon. So, maraming kwentong ganyan eh. Pagkas later on, mayroong gumamit na iba at nagkaroon ng magandang effect, no, sa kanya sa paggamit ng produkto natin. Doon pa lang yan nalaman na tutunga pa lang maganda yan, no? So kailangan nating ma-experience yung produktong mga ito. Sa aming mag-asawa, ito yung kadahilan kung bakit napunta po kami sa Atomy. So alam naman natin, karamihan po sa inyo, narinig nyo na po yung kwento tungkol po sa pagkakaroon ng cancer ng aking may bahay. 12 years po yan, no, na nag-undergo po siya ng radiation therapist. At dumating dun sa punto na hindi na namin alam kung mabubuhay pa siya o hindi. Pero napakabuti ng Panginoon at ibinigay sa amin ng Atomy, natagpuan namin itong produkto ng Hemohim. Actually, basic po dito ang Hemohim, pero we call it God Sent Champ. Ito po yung ginamit niya na mga produkto pangunahin ng mga produktong ginamit niya na mga produkto. At nung 2019 ng February, yan na po siya, no? From 2019 ng February, ang sabi niya, nung siya ay naging cancer survivor, sabi niya, sa lahat ng mga kausap ko, ikukwento ko yung karanasan ko sa Atomy. Kaya ang sabi niya, maging advocate ako ng pag-asa kung mayroon talagang marami na po kaming kakilala at alam ko na ang karamihan sa atin ay sa pag-share natin ng produkto, hindi lang naman yung income yung iniisip natin dahil gusto nating makatulong, di po ba? Later on, makikita na natin kagaya saan nangyari po sa amin. Nung una, doon po sa Kalayaan Center, nung buhay pa yung ating Kalayaan Center sa may Kalayaan talaga, no? Tumatayo kami sa stage kasi pinapa-testimony kami ni Ma'am Lydia at ang isinisigaw namin, nandito po kami sa center, hindi po para mag-business, kundi kami po ay para gumamit po ng produkto. So hindi po kami nagbi-business, yun po yung sinasabi namin. Kasi parehas kami na may magandang pinagkakakitaan, no? At that time.
Pero dumating ang time na nakita namin na mayroon palang business talaga itong Atomy. At kung hindi mo ito gawin, sayang, mas lalo ka pang maraming natutulungan. Kasi problema natin minsan, sasabihin nila, magkano ba yung hemuhim? 5,100. Pag narinig nila yung 5,100, sabihin nung iba na hindi, sabihin nila, gaano po ba? Ang tanong kagad gaano po katagal bago po magkaroon ng epekto yung hemohim sa akin? Diba? Ang hirap naman sagutin yun. Nagko-compute ka agad. Samantalang iniwan nila yung gastos nila sa ospital na milyon-milyon. Pagkas ngayon, magtatanong sila kagad kung ilang boxes, ilang buwan bago magkaroon ng epekto itong hemohim na ito. No? So kung nahihirapan po tayo dun sa 5,100, gawin po nating business si Atomy. At doon, mas madali nang magamit, no? Umiikot lang yung pera natin. Bumili tayo ng produkto, yung produkto natin, and then nagkaroon tayo ng income, nakapag-share na naman tayo, paikot-ikot lang, no? So napakaganda po, ito ang bawat isa sa atin dapat dumating ang pagkakataon, lahat tayo ay makakaranas din tumayo sa stage at ikwento ninyo yung inyong mga karanasan. Kasi kung hindi kayo makapag-testimony, wala tayong may kukwento dito sa stage. Hindi po tayo Atomyan, no? Kasi imagine, kung nandito tayo sa Atomy, mayroon tayong income, bagas hindi man lang natin nagamit pala yung si Atomy. Hindi tayo totoong magiging successful po dito sa Atomy kapag wala po tayong mga magagandang testimonies, yung mga nangyari po talaga sa atin. And then after that, siyempre kailangan mahalin natin na si Atomy. Kasi marami sa atin, kapag ka nag-take ng hemohim, masyado akong specific sa hemohim kasi ito yung malaking karanasan talaga sa amin na mag-asawa. Pagkatapos niya na nakaramdam ng kagalingan, ang nangyayari sa kanya ay hindi na siya magti-take ng hemohim. Kasi wala na Hindi niya alam, babalik pala yung kanyang karamdaman. No? So dapat, kapag kamahal mo na pagka inumpisahan mo nang gamitin si Atomy, kaya nga tinawag na yung iba supplement talaga, no? Kasi kailangan na ito yung mga skincare products natin, supplement na rin ng skin. So kailangan gamitin po natin. So kailan tayo hihinto sa paggamit ng ating mga produkto? Till death do us part. Di ba? Dapat ganun kasi nga tuloy-tuloy po siya And minsan kasi kapag naubusan ka ng kape, pagkas may dumating sa bahay mo, bigla mong sabing ganun, pare, anong gusto mo? Sabi nung sumagot, pakapihin mo naman ako dyan. Naalala mo, mayroon ka palang matagal nang itinatago na brewed coffee. O in-offer mo na ngayon brewed coffee. Ang sarap naman ng brewed coffee mo. Galing pa ng Brazil yan. Hindi mo na i-offer yung Atomy. Kasi nga, hindi mo mahal si Atomy kasi nawalan ka ng kape. Doon po sa amin sa Fairview, kapag nawawalan po kami ng kape at may mga members po kami na hindi nag-o-online, kami po yung tumutulong po kami sa pag-online. Sinabi nila na wala kaming yun kaya palagi tawag dito parang must sa amin na mayroon kaming kape sa center. Hindi dapat mawalan ng kape sa center kasi magagalit yung mga kumukuha po ng kape. Imagine nanggaling sa pagkalayo-layo, pagdating sa center wala kang kape. Imagine yun, no? So sana hindi tayo maubusan. Yung mga paulit-ulit na natin ginagamit ng produkto, dapat wag na tayong maubusan. No? Then unti-unti, habang lumalaki yung ating income, dumadami din yung ating nararanasan na na-experience na mga produkto po ni Atomy. At wala nang turning back. Kaya sabi ko nga, till death do us part. Tingnan niyo po ito, after na, kung talagang mahal mo na si Atomy, i-share mo na siya. Kagaya ng aking may bahay, palagi niyang sinasabi na kahit sinong makakatabi ko, presidente man yan, o kung ano man yan, share at isi-share ko po si Atomy. So, bakit kailangan natin i-share si Atomy? Kasi gusto nating maging successful dito po, no? Sa ating negosyo po sa Atomy. So, yung testimonies natin, ito yung magiging puhunan natin. Magagandang testimonies, ito po yung magiging puhunan natin para makalapit po tayo doon sa mga
gusto po natin matulungan at gusto nating i-invite na maging kabahagi din natin dito sa Atomy. Tingnan niyo po ito. Ako po yan. Nung pumunta kami sa success, ito po yung successor natin sa China. At binigyan ako ng pagkakataon, ako yung naging representative ng Atomy Philippines para magsalita. No? So ito, ipapakita ko sa mga classmates ko, sasabihin ko, pare, ako yan. Napunta ako sa China, ako yung nag-represent sa Atomy Philippines. Sabihin nung AI yan. Hindi ka naman marunong magsalita eh. Di ba? Tingnan nyo AI yan kasi hindi ka naman marunong magsalita. Kasi alam nila, tahimik po ako. Hindi po ako ganitong... Sa totoo lang, ang hirap po, para sa akin, hirap na hirap akong tumayo sa stage para magsalita. Pero dahil kay Atomy, ito yung pagbabagong nangyari sa akin. Ngayon, nararamdaman ko ngayon, nai-enjoy ko na nga eh. So, ganun po. Ang bawat isa sa atin, mayroon talagang transformation na mangyayari sa paggamit natin ng produkto, sa paggawa natin ng business. And then, anong susunod doon? Paano lalaki yung grupo natin? Kasi nagkikreate tayo ng curiosity. Kasi sabihin nila, dating kalbo yan bakit ngayon may buhok na? No? Okay? Dati-dati yan, ang dami niyang dito sa mukha. Ba't ang kinis-kinis na mukha? So nagkikreate tayo ng curiosity at yun din nakakatulong ng malaki para mapalaki natin yung ating grupo. Maganda ba yun? So, dapat meron tayo laging testimonies, no? Handa tayo sa ating mga testimonies. Huwag yung palagi na lang sasabihin nyo, ay si Ma'am Nurin, daw yun? Naging cancer survivor din yun. Bakit wala ka bang testimony sa produkto ni Atomy? Dapat mayroon ka din. Hindi lang yung ibang tao, kundi ikaw mismo na subukan mo ang kagandahan ng product ni Atomy. And then, ito na po yung panghuli. Dito po sa foundation number 3, no? Attend tayo sa Atomy Success System. At ito po, no? Ito po ay structured framework. Alam naman natin. Minsan, hindi natin maintindihan kung ano yung success system. Pero ito po yung ginagawa natin ngayon, no? Ang pangunahin po dito ay yung Success Academy natin. Kaya tinawag ng Success Academy kasi makikita natin doon kung gaano unti-unting nakikita natin nagiging successful po yung mga kapwa nating Atomians. At may mga tools na ginagamit din po tayo para maganda po at maging effective po itong success system ni Atomy. So 100% po ito. Hanggat kaya mong pumunta dito sa one-day seminar at nandiyan ka lang naman din po sa gilid-gilid, ay pumunta ka sa pick-up center, no? At yung mga naman po, yung mga pwede naman kayo mag-online po kasi malayong lugar. Pero nawa, umattend din po pa rin po tayo sa mga seminars at mga meetings, no? Lalo na ating group. And then, ito po yung nagko-connect sa atin sa iba't ibang mga leaders and members. Yung mga success systems natin na ito. Ito rin po yung kaparaanan para ma-recognize, no? Yung mga achievements natin. Yung ating bagong Sharon Rose Master, si Ma'am Tabiano, no? Sa June siguro ito. Malaking din po ito, malaking recognition din po. So, yung iba po na naka-achieve po ng bagong mastership ay makikita natin kung gaano sila doon mo makikita, mapipil mo kung ikaw ay drain na, yan kagaya niyan, marirecharge ka sa kwento ng kanilang buhay, sa kwento kung paano sila na-achieve yung mastership na yon. Doon po natin makikita. At ang galing ng mga speakers at maliwanag na kanilang mga pagbibigay ng yung kanilang vision or sa mga pagpapakilala ng ating mga magagandang produkto. Doon po natin matutunghayan sa pag-attend po ng ating success system, no? And then, lahat po nito ang ginagawa natin ay all towards a balanced life. So, dito po sa Atomy, ito po yung pinopromote natin to live well, to love, to learn, and to contribute. Kung wala po ito, yung meaning ng ating buhay, mahirap nating masagot. Pero mararamdaman nyo yan kung ang inyong group at palagi nang mayroon na po-promote at palagi nang nasasama sa success tour at palagi na kayong pumupunta kung saan-saan, doon nyo mararamdaman,
ito lang pala ang Atomy. Mag-ano ka lang pala, magtutur ka lang pala. Pagkatapos ipagkwentuhan. Pagpunta mo dun sa, pagdating ng Tuesday, titingin ka dun sa ano mo, o kaya yung 7th at saka 22nd ng buwan. Sa linggo na, every week naman, pupunta ka dun sa Bangkomut. 7, every Tuesday, mayroon lumalabas. Saan ka makakita ng ganyan, no? Na nagtutur ka, nakikipagkwentuhan ka, nagsishare ka, naghahanap ka ng mga tao na gusto mong tulungan, and then, andun yung income. So that is system income, no? Gusto ba nating maranasan talaga yun? So gawin natin si Atomy. And sa mga seminars, ito po yung mga nakikita natin, natutunghayan natin, no? Magsimula tayo sa life scenario, kailangan gawin po natin ito. Paalala sa mga hindi talaga gumagawa ng life scenario. Parang kumisan, parang hirap-hirap gumawa ang Pinoy eh. Ako po ay matagal na nag-work sa Japanese company, kaya para sa akin ang life scenario madali lang siyang gawin kasi sa isang Japanese company po, talagang recorded halos lahat ang mga pinag-uusapan. Yung mga gusto mong gawin, lahat ng plano ay nakasulat. Minsan sa atin, sa mga Pinoy, ugali po natin, nag-usap tayo ngayon, isinulat natin sa tubig. Next week, di na natin maalala kung ano yung ating pinag-usapan, no? Yun po yung sakit natin. Pero kung gawin po natin itong itinuturo ni Atomy, ito ay tool, 8 steps to success, ganito po, no, ang mangyari. Tingnan niyo po dito, mayroong dialogue dito si Alice at saka yung yung cat, no, na nandun sa Alice in the Wonderland. Sa kwentong ito, ang tanong dito nandun siya sa sangang daan, si Alice. Ang tanong niya, which road do I take? Sang daan ako pupunta, no? So, tinanong siya nung pusa, nung cat, sabi niya, where do you want to go? Saan mo ba gustong pumunta? Sagot ni Alice, I don't know. So parang ganun din sa Atomy, no? Kung tanong sa inyo ay, bakit mo ginagawa si Atomy? Kasi, ano nga ba, bakit ko ginagawa si Atomy? Pag hindi po maliwanag yun, gawin po ninyo yung life scenario, magiging maliwanag din po. Para hindi kayo matulad kay Alice, na tatanungin niya pa kung saan daan ang ititake niya, yun naman pala, hindi naman niya alam kung saan siya pupunta, no? So ganun din, sa Atomy din, kung hindi natin alam kung saan tayo pupunta, mahirap maging successful. Sa aming mag-asawa, malinaw sa amin, gusto namin maging Imperial Master. So, kung kailan ito mangyayari, may mga itinakda na kaming sinisigaw ko na rin nung mga nakaraang taon, no? Sinisigaw ko kung anong taon kami magiging Imperial Master. Maaring hindi man sasablay man dun sa taon na yun, pero naniniwala ako na kung magpupursige ang bawat sa atin, anuman yung isinisigaw natin dito, anuman yung gusto natin mangyari, anuman yung sinulat natin dun sa life scenario na yun, nawa ay i-grant ng Panginoon, no? Yung mga desire natin na ito. Pero kailangan natin mag-set ng goal. Kailangan nating magawa po yung gusto natin. Kasi kung hindi, yung blessing ni Atomy, hindi natin ito makukuha o matatanggap. And then, ito po, ang palaging sinasabi ng ating chairman, dapat makapag-identify tayo ng mga pearls, maghanap tayo ng mga pearls. Para sa akin, ito po yung palatandaan kung yung partner mo ngayon, pearl ba siya o hindi. Magandang makita niyo po ito. Kung ginagawa niya po yung number 1 hanggang number 7, ibig sabihin, nakakapag-duplicate ka na. Yun yung katunayan na may duplication na nangyayari. Pero kung yung partner mo hanggang ngayon, ikaw pa rin yung nag-i-invite, ikaw pa rin yung nag-explain ng business para doon sa grupo niya, hindi ka pa rin nakakapag-duplicate. So magandang po ito, magandang pag-isipan din po natin ito. Kaso nga lang, sabi nung partner mo, tagal-tagal ko nang nagagawa ko yung 1 hanggang 7. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin lumalaki yung group ko. Kasi may kulang. Ano yung kulang? Gamitin natin yung daily 8 core.
gawin po natin itong practice. Paano mo masasabi na may improvement ka kung hindi mo siya ma-measure, no? Kumbaga, imagine, ang dami nating mga datos sa ating platform, sa ating sariling website. Andun lahat, ilan ang membro mo na, ilan yung membro na mawawala, ilan yung membro na bago. Makikita natin lahat dun. Pero palagay ko, hindi natin yung minomonitor. Kasi ako, yung mga nasa partners ko na siyempre nasa ilalim ng grupo namin, nakikita mo dun yung mga nagre-read. Tapos tatawagan mo sila, Sir, ma'am, ano na po kayo? Isang taon na po kayo, hindi pa rin nakabili ng produkto, no? Pagkatapos makikita mo, nawala na siya. So, anong nangyari doon? Talagang hindi siya nagmo-monitor. So, huwag tayong maglagay ng mga hindi natin maturuan talaga na ma-practice po yung 8 steps to success and then gamitin po talaga yung daily 8 core. Minsan, nung una, inaano ko rin ito parang sabi ko, parang ang dami-dami, parang ulit-ulit lang naman ito. Pero hindi. Mayroon siyang yung pag-uulit na ganun, nagiging habit kasi. Siguro sa umpisa, tinitignan mo siya, naka-read na ba ako, naka-watch na ba ako, naka-attend ba ako ng meeting, naka-ayos ng product. Tinitignan mo pa rin, very particular ka, no? Pero, daring ng panahon na kahit hindi mo titignan yan, nagagawa mo na lahat yan, napapractice mo na siya. At doon mo na may measure kung lumalaki ka ba o hindi. So that's how we are going to be successful here in Atomy. No? Kung nagagawa po natin itong mga foundation po na ito. So 3 foundations lang naman ito. And ulitin ko po yung tanong kanina, do you have a gold mine? Okay. Ang gold mine natin, 2, ano po? Yung ating tahanan at yung ating success system. Huwag nating kaligtaan, andito po yung ating mga gold mines at andito yung ating mga kayamanan. Gamitin natin ito para hindi iba yung magtatamasa ng ating profit kundi tayo po mismo. And then, tanong din lang, panghuli na katanungan about the richest place on earth. Natanong ko rin ito sa Wednesday, yung roadmap to success natin. Where is the richest place on earth? Doon sa mga hindi umattend ng Wednesday, gusto kong tanungin. Anybody po na hindi po umattend ng Wednesday? Ang sagot po dito is graveyard ni Leslie Brown. Ito pang sabi niya, yung graveyard daw po ay siya yung pinakamayaman na lugar dito sa akala ko ang isasagot niyo dito, gasoline station eh. Di ba? Parang yan yata yung richest ngayon eh. Kasi parang ayaw mo pumasok minsan kasi nakita mo yung presyo, maghahanap ka na naman ng ibang lugar. Saka hahanap mo ng ibang lugar. Halos wala ka ng gasolina. Okay, because it is here that you will find all the hopes and dreams that were never fulfilled. The books that were never written. The songs that were never sung. The inventions that were never shared. The cures that were never discovered. All because, bakit? Someone was too afraid to take that first step, keep with the problem, or determined to carry out the dreams. Sana, bilang Atomians, hindi na po ito ang definition natin ng richest place on earth. Saan ba talaga ang richest place on earth? Para sa mga Atomians, dapat isigaw natin, Atomy! So, ito po ang aking definition, bakit Atomy ang pinakamayamang lugar dito sa mundo. Sabi ko dito, hindi ko ito makabesa, pero ito po yung laman ng isip ko. No? Sabi ko, Atomy is the richest place on earth because here, hope rises even when there seems to be no hope. Ito yung sinasabi sa atin ng ating sistema. And dreams are fulfilled as it is a miracle not to succeed in Atomy. Pero bakit yung iba nagkakamatayan, nawawala sila? Hindi sila totoong Atomian. If you are a genuine Atomian, then you must be successful. Yan ang challenge about isa sa atin. Our success stories are written through our life scenarios. Saan mo titignan yung kwento mo? Minsan, pag hindi ka nagdo-document, hindi ka nagsusulat, pag tayo mo sa stage, wala ka nang maikwento. No? Pero kung lahat ng ginagawa mo sa Atomy, dinodocument mo, pinipicturan mo, isinusulat mo,
pagdating mo dito sa stage, ang dami-dami mong pwedeng mai-share, no? May bahagi. So life scenario, writing our life scenario is very important. And then our songs are sung and shared at the Success Academy here and abroad. Ma'am Arlene, nung nakaraang, kailan ba yun? That was, I think, December. December pa yata yun, ano? Nung kumanta si Ma'am Arlene. Saan ba yun? Sa Batangas. January ba yun? Parang ibang-iba yung itsura ni Ma'am Arlene habang kumakanta no? So, baka yung mga sintonado, pagdating sa Success Academy, magandang-maganda ang tono. No? Pwede bang mangyari yun? Pwede. May tao na po ako mismo, 2 tao na nakita ko na dating sintonado, pero sa pagsisikap nilang kasi ano to yun, sa church, no? Gusto ko talaga nilang sumali sa worship team. So, kailangan kumanta sila na hindi sintonado. At dumating ang time, talagang kumakanta sila na hindi na po sintonado. No? So, transformation. And then, our remarkable inventions live on in our atomic products of absolute quality and absolute price. Wala pong ibang company sa buong mundo ang nakiklaim ng absolute quality, absolute price. Tanging si Atomy lang. At kanina nga, number 7, sinasabi natin number 7 na siya. Darating panahon, kasi yun ang ating vision ng ating chairman, maging number 1 po ang Atomy. No? And then, our God-sent healthcare products are continually discovered to improve our well-being. Yung Hemuhim na lang, tingnan ninyo, patuloy pa rin napakaganda na siya, ang dami ng research, pero patuloy pa rin siyang pinag-aaralan. Kasi yung iba, hindi sila makapaniwala. Paano ba nagkakaroon ng magandang epekto sa katawan ng tao? Bakit ang daming mga karamdaman na nakakaya niya talagang mapagaling, no? So, all because, anong dahilan? All because there are Atomians who are courageous enough to take the first step, resilient enough to face the challenge, and faithful enough to pursue their dreams. Mayroon ba tayong pangarap? Nawa, patuloy po tayong, let's pursue our dreams. Yan ang Atomian. So, I would like to request each and every one to tayo tumayong lahat. Gusto ko pong isigaw po natin ito. Yung pagtaas ng ating kamay ay dun lang naman talaga sa adya-adya, no? Pero yung be a good man, be a wise steward, yung part po na yun, lahat i-recite lang po natin ng malakas. Okay? So, at the count of 3, let's start with be a good man. 1, 2, and 3. Be a good man. Be a wise steward. Be a faithful follower. Atomy is our richest place on earth. Adya, adya, adya. Thank you and to God be the glory. Makaupo po tayo.